Iniulat na inakusahan umano ng People's Liberation Army ang isang guided missile destroyer ng Estados Unidos na iligal na nangharang sa barko nito na patungo sana sa Paracel Island at sinabi na naghahanap umano ang Washington ng gulo dahil sa ginawa nitong agresibong aksyon sa loob ng kanilang teritoryo. Ang Southern Theater Command ng People's Liberation Army na nangangasiwa sa South China Sea ay nagsabi na iligal umanong hinarang ng USS Barry Arleigh Burke-class guided missile destroyer ang kanilang warship at iligal din umano ang presensya nito sa Paracel Islands dahil hindi ito humingi ng pahintulot mula sa Beijing. Sinabi ng isang opisyal ng Chinese military na si Li Huamin ng ginawang provokatibong aksyon ng Estados Unidos ay isa umanong seryosong paglabag sa soberanya at interes ng China at sadya umanong pinapataas ng Washington ang tensyon sa rehiyon. Ang Paracel Islands, na kilala bilang Sisha Islands ng komunistang bansa, ay isang grupo ng mahigit sa 30 mga isla sa South China Sea at matatagpuan ito sa pagitan ng coastline ng Vietnam at China. Iniulat ito matapos manawagan si Senator Risa Hontiveros sa kanyang mga kasamahan na i-review ang polisiya ng gobyerno tungkol sa China na kung saan ay binanggit niya ang walang tigil na panghihimasok nito sa West Philippine Sea. Nanawagan siya na i-review ang polisiya ng bansa matapos magpahayag siya ng pagkabahala tungkol sa patuloy na pambubuli ng China at pati na ang tumitinding tensyon sa Taiwan Strait. Sinabi niya na dapat ngayon pa lang ay nakasalamin na sa ating mga batas at polisiya ang ating pagtindig laban sa China. Bago ito, binatikos din ng senadora ang pambubuli ng China hindi lamang sa Taiwan kundi maging sa Pilipinas. Sinabi niya na palaging nakakabahala ang ginagawang pambubuli ng China hindi lang sa Taiwan kundi pati na sa araw-araw na pambabastos nito sa soberanya ng Pilipinas. Sa kabila ng nakakabahalang tensyon sa Taiwan, sinabi ni Hontiveros ng Pilipinas ay hindi dapat makisali o lumahok sa anumang uri ng digmaan at binanggit niya ang mandato ng Konstitusyon ng Pilipinas na nagsusulong ng kapayapaan o pag-abandona sa anumang gulo bilang instrumento ng pambansang polisiya. Binigyang diin rin niya ang kahalagahan ng pagbuo ng isang koalisyon sa iba pang mga kalapit na bansa ng Pilipinas upang makatulong sa pag-de-escalate ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China lalo na sa isyu ng Taiwan. Kasabay nito, hinimok ng senadora ang gobyerno na maging handa na protektahan hindi lamang ang mga Pilipinong naninirahan sa Taiwan kundi maging ang mga nasa hilagang bahagi ng Pilipinas na maaaring maapektuhan sa mga ginagawang aksyon ng komunistang bansa sa paligid ng Taiwan. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na hinarang umano ng dalawang Japanese Navy warship ay isang Chinese Navy vessel sa West Philippine Sea matapos magtangka itong lumapit sa Pag-asa Island na kung saan ay pagmamay-ari at nasa pagkukontrol ng Pilipinas. Nag-deploy ang Japan ng 3 warship at mga Coast Guard vessel upang tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na bantayan at protektahan ang teritoryo nito laban sa pangangamkam at pang-aapi ng komunistang bansa. Sinabi sa report ng isang Japanese media na mabilis umano ang takbo ng barko ng China ngunit agad umanong nakita ng Japanese Navy ang Chinese warship gamit ang kanilang advanced radar kaya agad nila itong sinalubong at hinarang. Nakapasok ang warship ng People's Liberation Army Navy sa exclusive economic zone ng Pilipinas ng ilang minuto lamang dahil itinabo ito kaagad ng mga barko ng Japanese Navy at sinabi na hindi naman pumalag ang mga Chinese matapos magbigay ng babala ang mga Japanese sa radyo. Iniulat ito matapos manawagan ang isa pang senador
na mas palawakin pa ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa upang kontrahin ang patuloy na pangangamkam ng China sa pinagtatalo ng South China Sea at West Philippine Sea. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Senator J.V. Ejercito ang pangangailangan ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nito na mas palawakin pa ang kanilang umiiral na Defense Cooperation Program upang kontrahin ang iligal na panghihimasok ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ng senador ng Japan, Australia at Estados Unidos, gayon din ang mga bansang mayroong mga territorial claims sa South China Sea ay kailangang magsama-sama at magkaisa upang makabuo na isang malakas at respetadong puwersa laban sa mga ginagawang agresyon ng China. Sinabi rin niya na dahil sa mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea at West Philippine Sea, mahalagang magkaroon ang mga bansa na isang malakas na alyansa at makipag-ugnayan sa Armed Forces at Coast Guard ng bawat isa upang matiyak at mapanatili ang freedom of navigation sa lugar. Binanggit din ni Senator Ejercito ang mga ginagawang military exercise ng Pilipinas at Estados Unidos at ang posibilidad ng pagkakaroon ng bagong defense agreement sa Japan at itinuturing ang mga ito bilang mahahalagang hakbang upang makamit ang kapayapaan sa rehiyon sa gitna ng lumalakas na agresyon ng Chinese military. Nakipagpulong naman ang ilang mga senador na pinangungunahan Juan Miguel Zubiri sa mga Japanese na mambabatas at security officials upang talakayin ang mga panukala na naglalayong bumuo ng mga defense agreement sa pagitan ng Tokyo at Manila.